Mga kapatid, magandang gabi po sa inyong lahat. Dito po sa Autorants, karamihan po ng mga customers namin, iniiwan na po nila yung mga pinagpalitan po nilang mga sirang pyesa, mga spare parts na hindi na nila pakikinabangan at sinasabi nga po nila na magiging basura lamang daw po yan pag inuwi pa nila sa kanilang mga bahay. Ilan po sa mga pyesa na yan, ito po sa lamesa ko, hindi ko po pwedeng ilagay lahat dito dahil ako'y matatabunan ng mga sirang pyesa na yan. Ang bibigat din po, karamihan po dito ay mga bakal. So, yung mga pyesa na yan, iipunin po lahat ni Glenn yan. At kapag medyo marami-rami na po at medyo mabigat na, ay ibebenta na po yan dyan po sa junk shop. Ang kilo po ng bakal, magkano ba Glenn ang kilo ng bakal pag nagbebenta ka? 13. Pero pag mga ganito, hindi naman nila kinukuha ng 13. Ibinababa pa nila. So minsan ang kiluhan na lang ay 9, 8, ganyan na lamang po ang bentahan. Kaya pag nakabenta na ngayon si Glenn ng ilang kilo, yung pagbebentahan po niyan ay ipambibili na ng bibili ng sabon, bibili ng kung ano-anong mga miscellaneous, pagkain ng hito, pagkain ng dalag, pagkain ng mga aso po dito. So doon na pupunta ngayon yung mga pinagbebentahan po ng mga scrap na to. Meron akong isang kaibigan, mga kapatid, na nung nakaraang buwan ay tumawag sa akin at ang sabi nga po niya ay kaibigan niya daw si Sir Ram Malyari na isang artist, yung kanyang mga eskulturang ginagawa ay yari po sa mga pyesa ng sasakyan. Yung mga junk, yung mga scrap na pyesa ng sasakyan, gumagawa siya ng mga eskultura. Yan po, tignan niyo po yung ilang mga ginawa niya na yan. Ayan, kung ano-ano mga pyesa na yan, pinagdidikit-dikit niya yan, napakaganda po ng kanyang mga obra. Kaya po nung dinalaw ko yung kanyang YouTube channel, lalo pa po akong na-amaze, lalo akong nagulat na ito palang mga itinatambak ko lang ng mga pyesa na ito, na nandoon nabubulok at kinakalawang, ay pwede palang maging magandang sining at maging magandang obra. At mahal po ang nagiging halaga nito. Kaya nga po mga kapatid, mula nung napanood ko nung isang araw, yung mga gawa po ni Sir Ram Malyari, bigla akong nag-isip, kaya ko ba to? Kaya naman itong video po na ito, itong vlog ko po na ito na mapapanood nyo ngayon, ako po ay nag-i-encourage sa napakaraming mga artists na baka po mamaya ay kayang-kaya nyo ring gawin itong ginagawa po ni Sir Ram Malyari. Napakarami niyang obra. Ayan yung mga gawa niya. Kaya po mga kapatid, kung halimbawa merong sa inyo na magka-interest na gayahin itong mga ginagawa po ni Sir Ram Malyari na napakagaganda at talaga namang masasabi kong ito ay mga mamahaling obra, yan ay pwede nyo ngayong pagkuhanan ng inyong ikabubuhay. Kung malalampasan nyo pa yung gawa ni Sir Ram Malyari, at huwag po kayong mag-alala. Kung merong magkakaroon ng interest na gayahin yan, gawin ng kanyang mga ginagawa, bibigyan ko lamang po kayo ng mga pyesa na to, yung mga scrap na pyesa na yan, at kapag ka nagaya nyo, si Sir Ram Malyari ay magiging crop na po siya. Isang magandang sining. Alam niyo mga kapatid, ganito baka naman sabihin nyo, sir, ayoko nang gagaya, gusto ko yung originality. Gusto ko may sarili akong pangalan. Hindi po ganyan. Kasi po, mahihirapan kayong umunlad kapag kaganyan ng inyong mentalidad. Tandaan nyo po, doon sa libro ni Joey Concepcion na Go Negosyo, halos karamihan po ng yumaman at naging successful sa kanilang pagninegosyo doon, ginaya nila at lalo pa nilang pinaganda. At nag-innovate pa sila ng sobra-sobra, kaya po yung produkto na kanilang ginawa ay sumobrang ganda at yan ang nagpayaman sa kanila. Biro nyo isang Tetra Pak na inumin, juice, sesto, naging sester, lumilipad. Ganong kayaman ngayon yung may-ari nung sesto na yun. Tapos, mga sapatos na iniwan ng mga kano, mga GI, di ba? Ginaya, mas lalo pa niyang pinaganda, naging SM Shoemart. At iyan po ang kasaysayan ni Mr. Henry C. Mga kapatid, kayo na lang po ang magbasa diyan sa Go Negosyo book ni Joey Concepcion. Napakaraming mga successful na mga businessman po diyan. Ang inyong makikita ang kanilang mga ginawang diskarte para sila ay yumaman at maging sikat na mga businessman. Ngayon mga kapatid, mula sa scrap ay naging magandang craft. Nagkaroon ng halaga ang mga piyesang kinakalawang na at makapagbibigay pa ng kita sa mga may angking galing sa eskultura. Hindi naman mahal ang halaga ng welding machine at angle grinder
At kung sa pintura naman, ang pag-uusapan ay nakakabili rin ng mga per litro lang. Yung mga craft po na yan, yung mga sining na ginawa po ni Sir Ram Malyari, mga kapatid, kakayanin nyo rin yan kung iyan ay pagbubuhusan nyo ng atensyon. Mga kapatid, hindi lang naman mga ganitong klase ng mga spare parts o mga scrap ang pwede nyong gawin na maging craft nyo, makagawa kayo ng mga sining sa pamamagitan nitong mga metal na scrap po na yan. Hindi po. Pwede rin sa mga damit, sa mga tela. Yung iba nga lang, yung mga retaso ng mga tela, ginawang basahan. Pero marami po tayong magagawa ng mga bagay. Pagdating dyan sa fabric na yan, makagawa kayo ng mga maliliit na pillows, makagawa kayo ng mga malalaking unan, o sa pamamagitan ng mga pira-pirasong mga tela po na yan. Makagawa rin kayo ng mga manyika. O yung mga mekaniko na mahilig sa manyika, o pwede nyo rin pong gawin yan, ha? Wood scrap, o yung mga kahoy. Pwede kang gumawa ng mga bahay ng kalapati. Ako may ginawa po akong ganyan nung aking kabataan doon sa bahay namin sa Bulacan, sa Baliwag. Nag-alaga po ako ng mga kalapati. Dati dalawa lang, isang paris lang ng Homer. Yung Homer, yung malalaki yung ilong. Kasi yung Homer daw, nung araw, nung ako'y nagkakalapati, yan yung pinakakawalan mo. Tapos pagbalik sa'yo, may dala ng ibang mga kalapati. Pandagit nga po yung mga Homer na yan. So nag-alaga ako noon. Aba, dumami ng dumami. Kaya yung maliit na bahay ng kalapati na ginawa ko, nadagdagan yun. Ang naging problema ko lang, dumumi yung aming yero dahil talagang doon dumudumi yung mga kalapati. Pwede rin kayong gumawa ng mga maliliit na furnitures galing po doon sa mga piraparasong kahoy. Kasi yung mga kahoy na yan, mga kapatid, mamimili kayo kasi bawal nang pumutol ngayon ng mga magagandang punong kahoy. Yung nara, yung yakal, yung apitong, at kung ano-ano pang mga kahoy na yan, bawal putulin yan. Ngayon, meron kayong makikita sa lugar nyo ng mga binebentang ganong mga kahoy, bibilin nyo yan. Mula doon sa scrap na kahoy na yon, makakagawa kayo ngayon ng mga furnitures na pwede nyo ring ibenta online. Ito ang isang matindi. Meron po kasing bumibili sila ng mga lumang bahay dyan sa Ilocos, bibili sa Bulacan, sa Pampanga, at kung saan-saan lupalop ng bansa natin, bibili nila yung lumang-lumang mga bahay panahon pa ng Kastila. Kakalasin nila yung buong buo. Pati yung mga bintana na yari sa tisa, mga bintana na yari sa kahoy, yung may mga, ewan ko, nakalimutan ko na yung puti-puti na mga square-square na ganun. Iyan nyo nga sa akin, i-comment nyo nga po kung anong tawag dun sa mga bintana na ganun. Tapos buo nilang kinukuha yan, isasakay nila sa mga truck nila at dadalin po dyan sa Bataan. At yung lugar po na yon ay yung Las Casas Pilipinas de Acusar o yung kay Mr. Acusar. Yun po ay hindi mga scrap. Yung mga bahay na yon na sana'y magiging scrap na lang, hindi na po yan ginawa na maging scrap ni Mr. Acusar. At binuo ulit yan dyan sa Bataan, dito nga po sa Las Casas Pilipinas de Acusar. Kaya yan po isang napakagandang attraction dyan sa Bataan. Kung pupunta po kayo dyan, makikita nyo po ang inyong mga ninuno. Diba? Baka nandun yung mga espiritu nila. Biro lang po yun, mga kapatid. Okay, pagdating naman po sa metal scrap, yun nga po yung sinabi ko sa inyo. Ito kasi ang plano ko dito, clutch cover or pressure plate, gagawa ngayon ako ng kalandi uling. So dito, sakto na yan, yung paglalapagan ng kasirola, ng kaldero, lahat. Tapos tatanggalin ko lang yung diaphragm sa likod na yan at lalagyan ko ngayon to ng bakal ulit para makabuo ngayon ako ng kalandi uling. O kaya kalan na pwede ring lagyan mo ng kahoy. Kasi alam nyo mga kapatid kung bakit. Napakasarap po ng sinaing kapag ka po yan ay niluto sa kahoy or niluto po sa uling or nung araw. Naabutan ko pa po mga kapatid yung ipa. Alam nyo ba yung ipa? Yung balat ng palay. O yung balat ng palay na ipa, yan ang sinusunog. Tapos meron kaming pang-ihip. Yun lang ang hindi ko na alam ngayon, yung Tagalog ng pang-ihip na ganun. So habang hinihipan mo yon, tubo siya, hinihipan mo, talagang lumalakas yung apoy at nakapagluluto ka sa ganong klaseng mga kalan. O yung mga gustong magtipid, pwede po yun. Kasi maraming mga napupulot na kahoy. Ang uling naman, hindi ko lang alam kung magkano ang presyo ng uling. Yung ipa naman, hindi ko lang alam kung merong mabibili dito sa Metro Manila. Pero syempre sa probinsya, makakabili po tayo ng mga sinasabi ko po na yan. At ito po yung isa pa na napaka-importante, yung plastic scraps. Ito po mga plastic scraps po na yan, ang isang pinakamatindi na nagbibigay ng malaking problema sa pagbaha. Kaya nga po may mga fast food chain, ito tulad nito, ito yung sa Jollibee ba to? O Jollibee, ito po ay hindi na plastic pero noong araw, halos lahat ng kanilang mga cups na ganito, puro plastic. So ibinawal na po yung mga yan. Pati yung straw pag bumili ka sa kanila, may araw na bawal ang plastic straw.
yung ibibigay sa'yo, yung straw na papel na rin. Kasi nga po, itong plastic, hindi ito nabubulok. So kapag hindi nabubulok at isinama nyo ngayon sa inyong mga basura, inilagay nyo sa garbage bag, ikakarga ngayon diyan sa garbage truck, ibabagsak doon sa sanitary landfill na yan, hindi na po nabubulok doon yon. At kapag nagkaroon ng malalakas na pag-ulan, nagkaroon ng malalakas na mga bagyo, yung mga plastic na yan, naaanod, minsan lumilipad pa yan, yung mga nandyan sa mga landfill na yan, at humaharang dito sa mga estero. O di ba nakita nyo si Presidente nung nakaraang araw, pinuntahan yung mga estero na yan, at ang daming nakuhang basura, ang daming plastic na nandun, na bumabara. Kaya nga po mga kapatid, matuto tayong mag-recycle. Kaya itong vlog ko po ngayon, ito po ay para sa lahat. Pero siyempre, inuna ko, yung meron tayo, itong mga scrap na to, makakagawa kayo ng mga sining, makakagawa kayo ng pwede yung pagkakitaan mula po sa mga scrap na yan. Ganon din po sa plastic. Kaya po, iwag nyo pong ilalagay sa mga garbage bag. Sa bagay, yung garbage bag, plastic na rin. Yun nga lang, talagang pinanipis po nila para madali siyang masira, madali siyang mapulbos. Kasi may nakikita ko pag luma na yung garbage bag, talagang pag ginawa ka mo, napupulbos na yung pagka-plastic niya. Pero yung mga ganitong klase ng plastic, ayan, mga ganito, marami pa po kayong pwedeng gawin dito, maging reusable siya, ma-recycle siya para hindi na po yan bumara sa ating mga estero at pwede nyo po yung pagkakitaan. Mga kapatid, malaking tulong yung upcycling. Iba pa yung recycling. Yung recycling, i-reuse mo lang or babaguhin mo yung paggamit sa kanya o kaya tutunawin mo siya. Yun yung recycling. Yung upcycling, yung gagawa ka ngayon ng panibagong sining mula dyan sa mga pyesa na yan, mula doon sa mga items na pinakita ko, na bibigyan mo ng panibagong buhay yung mga pyesa na to at pwede mo pang pagkakitaan. Kung mas magagawa mo siyang mas maganda, talagang baka mailaban mo pa sa mga gawa po ni Sir Ram Malyari. Marami po akong mga kaibigan, mga retired na ngayon. Yung mga kasabayan ko po dyan, yung mga kaibigan kong mga pulis na yan, na-retired na rin po sila dahil 57 na po kami. Ngayon, may mga classmates din ako na nagtatrabaho pa rin dahil 60 years naman ang retirement nila sa mga opisinang pinapasukan nila. Pero pagdating ng retirement nyo at wala na kayong magawa, mga kapatid, isang malaking bagay na matuto kayong gumawa ng ganitong klaseng mga art, ng ganitong klaseng mga sining. Sabi ko nga sa inyo, hindi naman mahal ang welding machine, hindi naman mahal ang lagarin bakal, mga grinder, at lahat ng mga tools na yan, mag-aaral nga lang kayong mag-welding. Actually, 45 yata ako noon. So kung isipin mo, sobrang late bloomer ko sa art, di ba? So ang daming offer na trabaho, pero pinili ko pa rin yung art. Siguro dahil doon ka masaya. So kung meron kayong artistic touch, pwede nyo pa ngayong ilabas ang inyong galing at pwede nyo yung pagkakitaan dahil pwede kayong gumawa ng account sa Lazada, gumawa ng account sa Shopee, at dito po sa FB Marketplace, libre naman yan. Makakapagbenta po kayo ng magagandang sining na inyong pwedeng gawin. Mga kapatid, ako po ay hindi personal nakakilala ni Sir Ram Malyari. Pero ako po ay umaasa na isang araw magkikita kami, magkakausap kami, at magkaroon kami ng collaboration pagdating dito sa mga sining na ito. Bibigyan ko po siya ng mga kailangan niyang mga pinaggamitan ng mga spare parts na to para po makatulong sa kanyang mga ginagawang art. At dahil nga po itong si Sir Ram Malyari ay matalik na kaibigan ng kaibigan ko rin na si Police Executive Master Sergeant Check Talay. O ito po yan. Yung nagbigay po sa akin ito. Si Sargento Check Talay ay artist din. Ayan ang kanyang obra ng sombrero ng Kapelix. So, yan ang nagbigay po sa akin, si Check Talay o Sergeant Talay. Ngayon, sabi nga niya, panuorin ko raw yung mga obra naman, yung mga sining naman ni Ram Malyari na yun nga daw pong mga obra niya, yung mga sining na ginawa niya ay galing sa mga spare parts, yung mga pinaggamitang spare parts ng mga sasakyan. Alam ko po na lagi kayong nanonood din ng aking mga vlogs. Kaya po ngayong gabi na to, ako po ay nagpapaabot sa inyo ng pagbati. Always take care po dyan, sir. At darating din po ang panahon, babalik po kayo dito sa Metro Manila at muli po tayo magkikita-kita. Kasama po ni Police Executive Master Sergeant na si Check Talay na lagi nyo pong kasama diyan po sa Region 9. At para naman sa'yo, bro Check Talay, nako, lagi kang mag-iingat. Yung health mo, babantayan mo. Baka mamaya ay muli ka na namang atakin ng iyong vertigo.
At speaking po ng health, mga kapatid, meron pong tumawag sa akin kanina, napakahaba po ng aming pag-uusap. Siya po ay may health problem, 70 years old na po siya, isa po siyang retired na abogado, talagang magaling na abogado. Ang pangalan po niya ay si Attorney Bombit Abad. 70 years old, nakatira po siya dyan sa BF Homes Parañaque. May problema po ang kanyang Mercedes-Benz na 190E. Nag-o-overheat. Gustong-gusto niyang madala sa akin dito, kaso ang problema ay hindi na siya makapagmaneho dahil sa kanyang taglay na karamdaman. Kaya po sabi ko, Attorney Bombit, kapag may time ka na ipag-drive ka ng anak mo, ako po, anong mang oras na dumating ka dito sa Autorans ay aasikasuhin po kita. Ako mismo ang mag-check ng yung Benz na 190E para malaman natin kung ano ang pinagmumulan ng kanyang pag-overheat. Si Attorney Bombit Abad po, ay pamilya sila ng mga abogado at nagkataon naman yung kanyang mga lolo ay nandiyan po sa Baliwag, Bulacan. So nagkaroon kami ng mahabang kwentuhan kay Attorney Bombit. Ang kanya pong tatay ay lawyer din at ang kanyang anak, ang anak po ni Attorney Bombit ay lawyer din na nandiyan naman sa Supreme Court. Salamat po Attorney Bombit sa araw-araw na panonood nyo ng aking mga vlogs. Mula daw sa umaga habang siya ay nagkakape, wala siyang ginagawa buong maghapon, magpapahinga lang ng konti sa tanghali. At paggising niya, manunood na naman po ng aking mga vlogs. Attorney Bombit, mag-iingat ka po palagi. Always take care. God bless you. Mga kapatid, maraming salamat po sa patuloy na pagtangkilik niyo po ng aking channel. Kung mayroong gagaya kay Sir Ram Malyari sa kanyang mga akda, sa kanyang mga obra, sa kanyang mga sining, pumunta lamang po kayo dito sa Autorans at bibigyan ko kayo ng mga kailangan nyong scrap para maging crop. Magandang gabi po sa inyong lahat.